ordinasyon ng ating pastor, Pastor Ferdinand Sustento. Pero bago yan, siyempre, nais ko lang muna magbigay din ng konting word, no? Di ba lang kung gaano kakonti. So, loobin ng Diyos, sana mapaiksi ko. Sana ma-concise ko lang. Para at least dumako na agad tayo doon sa tinatawag ng ordination. Pero, bago po yung mga kapatid, bago ko magpatuloy, ang ganda po nung nagamit na verse kanina sa 1 Timothy chapter 5 ata yun, ano? 22. Pwede ba pakipost na ulit? Yung tungkol doon sa pagbasbas. Kaya nga kasi, ito kasi ordination po ito eh. Sabi niya doon sa Pablo at na-elaborate na yun ni Pastor. So hindi ko lang masyadong i-elaborate lang. Babasahin ko lang at bibigay lang ng konti. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaginuman. Di huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Napakahalaga po niyang sinasabi ni Apostol Pablo sa kahalagahan ng lihas. Pagpapato ng kamay. There are several verses in the Bible na mababasa tayo, pero meron lamang ay bibigay ako ng isa pang verse. No? I think siguro nasa 1 Timothy rin yan. Siguro basahin natin. If I'm not mistaken, 1 Timothy chapter 4, siguro yan, no? Verse 14 siguro yan. I'm not sure of the siguro namin, verse 14. Okay. Ang sabi dito, verse 14. Chapter 4, verse 14. Ayan. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kabuluhan ng mga presbytero. Yung mga presbytero, yan yung binabanggit ni Pastor kanina, na sila ay mga nakaranas din, na sila ay mapatungan ng kamay to ordain as a minister of God, para gumawa sa lahat ng napakamahalagang bagay ng gawaing ministeryo. So, yan po yung isang talata pa na may kinalaman sa pagpapatong ng mga kamay. Mamaya mararanasan po natin yan. So, in other words, itong pag-lay hands natin ng kamay, siyempre ang tatayo dito mga presbytero, mga ministro, na mga matured sa Panginoon. At yung pagpatong ng kamay, mahalaga po. Hallelujah. Kaya nabanggit ni Pastor kanina, ayon sa talata, na kilala naman si Pastor at doon sa evaluation na naibigay kanina from 1 Timothy chapter 3. If you desire an office of a bishop, you desire a good work. Kaya nakakatiyak tayo na si Pastor ninyo ay subok na siya sa pagpapagal, sa pagpapastor, sa kanyang maturity, sa paghawak o pag-handle ng mga gawain, at pag-handle ng bawat pamilya, siya ay subok na. Kaya, yung igagawag na basbas para sa kanya, mayroon pong manggagaling sa atin, papunta sa kanya, at darating naman ang panahon, galing sa Diyos, bababa sa kanya, at papunta sa inyo sa bawat isa. Amen. Kung maintindihan niyo mga kapatid, that's the rule of a minister. Mahalaga po yung basbas. Okay. May mga ilang sasabihin lamang po ako, no? Sinulat ko na dito, itinay ko na lang po. Ang ordinasyon ng isang ministro, mga kapatid, ay tungkulin ang isang banal at taimtim. Taimtim ito, mga kapatid. Kung sinabing taimtim, talagang hindi po ito ilo. Ito po ay sagrado, mga kapatid. Parang isang oath, parang isang panunumpa, na isang tatanggapin na gampanin, tungkulin, ay napakahalaga sapagkat ito ay galing sa Panginoon.
Kaya, yung seremonya, mga kapatid, yung seremonya natin masasabi mo, kung saan ay formal na itatakda ang isang manggagawa. Itinakda siya, pinagkakakiwalaan ng simbahan o komunidad ng paggampanan ang isang banal na gawain pag-ininito. Amen? Okay, so, napakahalaga po niyan. Kaya itong ordinasyon na ito ng ministro, na taintig, na banal, sandali kung saan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambahayan, sa harap ng komunidad, iglesia, siya ay itinalaga upang maglingkod ng may katapatan, pagpapakumbaba, at buong puso na may pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kawan. So mga kapatid, magbabasa pa po ako ng isang talata. Ulitin ko yung 1 Timothy 4:14. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng hula na may pagpatong ng mga kamay ng matatanda. Iyon po yung presbytery. Another verse, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ikalawang Timoteo 2:15. Amen. Pa, ako sumagal na yung Ang sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Praise Diyos, God. manggagawang walang anumang ikakahiya, na gumamit ng matuloy. na gumamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Iyan mga kapatid ay isang napakahalagang katangian ng isang tunay na manggagawa. Sabi niya, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Napaka-gandang basahin niyan mga kapatid. Kaya, to make long story short mga kapatid, napakahalaga po sa lugar na ito, nagkaroon ng iglesia, nagkaroon ng ministro, nagkaroon ng mga elders, elder women, elder men, na nagkakatuwang-tuwang, nagkakatulong-tulong sa isang alikain na layunin ng kampanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya napaka-importante, napakahalaga ng isang katulad ng aking kapatid, kamanggawa, si Pastor Bertie, na itinalaga ng Diyos bilang tagapangulo sa iglesia nito. Amen? Glory. Siguro, ilang verse na lang. Didiinan ko pa ng ito at pinakahuli ko. Let's go to Hebrews chapter 13. Hebrews 13. Hebrews chapter 13. 17. Hebrews chapter 13, verse 7 po na tayo. Lalakanin niyo ang nagkaroon ng pagpupuno. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno, yung user leader. Sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin niya, glory. Kanina nabasa na sa kanina, ang sa Diyos daw ay nakikinig. Nakikinig ng salita ng Diyos. Dito kanina binasa yun? Tama ba? Nandiyan ba kayo? Attention pa ba? Amen. Glory. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi ka doon, ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig. Pag sinabi hindi nakikinig, hindi yan sumasang-ayon. Walang pakialam yan. Yan yun. Pero yung nakikinig, ibig sabihin, hindi lang matalas ang teka niyan. Ang ibig sabihin nakikinig, naniniwala, sumasampalataya, at sumusunod. Amen. Kaya kapag ganun po ang
ang tinawag ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos, meron may kongregasyon na tumatalima sa salita ng Diyos. Amen. At hindi maiwasan talagang may nakahalubilo na hindi sa Diyos. Pero hindi tayo magtuturo, siyempre. Kasi yung hindi sa Diyos, hindi tatagal. There was circumstances na darating sa kanyang time, hindi niya talaga kayang tiisin yung bagay na patungkol sa Diyos o hindi sa Diyos. Ano ba yun? Sabi nga, kapag ang isang tao, worldly, galing sa labas, pumasok yan dito, tuukot, nakikinig, hindi tumatagal yan. Kasi bakit? Hindi para sa kanya yung naririnig niya. Pero kahit natagal labas yan, tinawag ng Diyos before the foundation of the world, sabi nga ni Pastor kanina. At siya'y nakapakinig ng salita ng Diyos. Habang siya'y nakikinig ng salita, nag-confirm sa kanya na tama yung sinasabi ng pastor. At lahat ng kanyang sinasabi ay pabor na sa akin. Hindi na baga ako'y kinakausap ng Diyos kung bang ako'y magbago. So gano'n ang mga tinatawag ng Diyos. Gano'n ang nagsasalita ng Diyos. And I believe, ang ating pastor na tinawag sa inyong kalagitnaan sa lugar na ito, ay meron siyang pagkatawag ng kapamahalaan upang pangasiwaan niya ang bawat sambayanan sa dagat ito. Amen. Glory. Ang sabi gano'n, yung salita ng Diyos, hindi lang ito Godhead, hindi lang ito eternal security. Ang isa sa pinakamahalagang salita ng Diyos ay patungkol sa kalagayan po ng loob ng ating sambayanan. Kung paano tayo magkaroon ng maayos na kalagayan, relasyon sa loob ng tahanan, yung relationship ng magulang sa anak, patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Kasama po yung salita ng Diyos dyan. Hindi lang Godhead, hindi lang mga pop-up knowledge na kung saan ay nagpapalago lang ang ulo natin, no, sa about doctrine. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay yung naisa sa ayos yung loob ng ating sambayanan. So, ordination ang gagawin ngayon, at si Pastor Perdi ay tatalaga na magkaroon siya ng otoridad sa batas ng tao at higit sa lahat sa Diyos para siya ay makapag-solemnize na kung sino mang magkakaroon ng sa lalaki sa baba ay haharap para magkaroon ng pakikipag-isa at bubuo ng pamilya. Tuloy ko lang po ito, mga kapatid. Malapit na ako. Ang sabi, alalahanin ninyo. Sinabing alalahanin ninyo, alam na ninyo ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin niyan, pagmamalasakit yan. Kaya yung sinabi kanina, sinabing pag-alalahanin ninyo, lahat ng nagalas na pwede nyo gawin para sa Kanya, gawin natin. Amen. Iwasan natin yung mga bagay na hindi makakatulong para sa paglago ng ministeryo. Amen. I-aware po natin, isang tabi po natin yan. Pag meron tayong nararamdaman na tila baga parang hindi na ma-reconcile sa isip sa puso natin, huwag tayong makipag-usap sa iba na hindi, lalo na kung hindi mature. Kasi bakit? Sabi nga kanina, yun ay makakabuo ng isang kwento laban sa inyong pastor. Correct. So, mas maganda yung personal kayong lumapit sa kanya, pastor, hindi ko naintindihan. Ano po ba ibig sabihin nila? And then, may papaliwanag sa inyo ng marisan. Kasi ang sabi niyo po, alalahanin ninyo na nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na nagsasalita ng salita ng Diyos at nagbibigay ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Last verse. Let's go to verse 17. Tama. Yan. Ganda yung Ang sabi rito, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat bawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nanagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Punta na atang to, no? Pero Magsitalima kayo sa nanininuno. Ang isang iglesia, mga kapatid, bumabagal ang kanilang progression.
bumabagal ang pag-abante dahil hindi natutupad ang salita ng kanina. Kapag hindi po nangyari yung salitang yan, aabuti ng 1 dekada, 2 dekada, na parang iikot-ikot lang sa sandan sa panahon ng Israel na hindi sila sumusunod sa propetang si Moses. Ano nangyari sa Israel? Nagpaikot-ikot sila. Instead of 40 days, nandun sila sa promised land. Umikot sila ng ilang taon? 40 years in wilderness. Ang masakla, umikot sila sa 40 years ng wilderness na sila ay isa-isang nangamatay at 2 lang. Ang original na nanggaling ng Egypt, nakapasok ng promised land. That is Joshua. Sila lang yung may puso, mga talimahin. What about the rest? 2 million, more than 2 million. Anong mga naging dahilan ng kanilang pagkamatay, pagkakasakit, tinuklaw ng aras, nakainom ng lason, namatay ng mga dalian sila, naubo sila. Dahil sa hindi nila Talima. Grabe yun. Amen. Mahalaga pagtalima. mahalaga ang pagtalima mga kapatid dahil ito ang blessing. Yung parang Sabi, kayo'y magpasakop sa kanila. Ito sabi, magpasakop kayo sa kanila. Yung parang ganun. First priority, submit. Yan ang maganda mga kapatid. Submit. Submission. Submission. Pag ikaw ay tupa, meron ka talagang kinikilalang pastor mo. At sa pastor mo, nagpapasakop ka. Amen. Amen. Hindi yung may pastor ka, tapos yung isang klase ng tupa, ano yun? Hindi tupa yun. Kambing. Anong trabaho ng kambing? Nanunuwag. Ano yun? Nanunuwag. Bubunduling ka nun. Tama ba? Pero yung tupa, hindi ganun eh. Yuyuko. Yung tupa, kaganon lang yun, oh. Yuyuko lang. Kahit anong gusto mong gawin, pupukin mo yan, katayin mo yan. Ganun lang yun. Grabe no. Talagang tama, di ba? At sa Bible, yung tupa yung makakapasok sa milenyo. Amen? Amen. Yung kambing saan? Ay, sa Matthew, sunugin eh. Like of fire. Bakit sila susunugin mga kapatid? Napaka- Kalderita na lang kaya. Huwag na sunugin. Kalderita. Oo. Kasi hindi sila marunong magpasakop. So, dalawang katangian ang nasa loob ng tawag. Isang tupa, isang kambing. So, either, alin doon? Tayo na nakakala mo. Kapag ang attitude natin, may lumalabas, hindi na baga, parang hindi ito ugali ng tupa. Parang kambing to, ay. Pag-repent tayo sa Panginoon. Sumusunod na. Nanunuwag na ako. Hindi ito tupa, kambing to, sabi nila. Okay na makapasok sa pilit nyo. Toro pa. Kaya sabi niya, magsitalima kayo. Magsitalima tayo lahat. Kahit kami, mga pastor, kapag kami nandito, si pastor yung resolver dito. Hindi ko pastor, hindi ka na, hindi ah. Pasakot kami sa pastor kung sino pastor dito. Ano man ang programa nyo, ano man ang tumatakbo sa iglesia nito, kahit kami rin mga pastor, pasakot din lang ito. Amen. Amen. Kahit sino bang may malaking iglesia, kapag siya napunta sa isang maliit na iglesia, kailangan ng pastor na yun magpasakot din doon. Amen. Hindi na Nicolaita mga kapatid. Nakasulat eh. Yun ay otoridad mga kapatid. Nakasulat eh. Kasi ano, diba? At saka ang mga, wala nang pinag-usapang malaki maliit na gawain, isa yan. Kaya lang siguro mabilis yung kanilang gawain malaki kasi matalilimahin yung mga lupa doon. Isang sikreto mga kapatid ng paglawak, pagbilis ng isang iglesia kapag ang kanyang lupa ay mga matalinahin. Hindi sumusunod. Hindi sumusuwag. Mabilis ang programa ng Diyos, mabilis lumago, at higit sa lahat mga kapatid, mabilis ang baksak ng blessing yan. Amen. Naniwala kayo dyan mga kapatid? Amen. Kapag pinagpala kayo ng Diyos at pinagpala ninyo ang pastor nyo, bubuhos ang blessing sa iglesia nito. Amen. One day, itong room na ito mga kapatid, baharing ayos pa ito, gaganda pa ito, magkaroon ng ilang aircon dyan, mapupuno ang mga upuan dahil tumatalima, sumusunod, nagpapasakop, may paniniwala, mga kapatid, may pagkakaisa, tumutulong sa programa ng Diyos. May habang yata ng second floor to eh. Yes. Totoo yan mga kapatid. My word.
Wala pa akong nakitang tapat na lingkod ng Diyos at iglesia nagpapasakot na hindi pinapahala ng Diyos. Amen. Tagal na ako sa kanya pagkatay na ako. First point pa lang. Alam ko ang sikreto ng pagpapala. Ang sikreto ng pagpapala, mga kapatid, ay pagsunod sa tao ng Diyos. Amen. Pag marunong tayong rumispeto sa tao ng Diyos, kinikilala talaga. Kahit nakikita mo yung kahinaan, hindi mo yun nilalantad. Amen. Hindi mo nilalantad sa pamamagitan ng pananalita. Ang ginagawa mo, dinadaan mo sa pananalita sa Diyos. Amen. Panginoon, tulungan mo si Pastor na ganito po, ganito. Tama? Amen. Kung hindi lumalabas sa bibig natin, sa bawat isa hindi natin kinakalagdan upang maging maayos at natatamang blessing ito. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Can you say hallelujah? So, thank you kaya gusto ko lang kapatid na ipapagay sa ating lahat. Mahalin ninyo ang pastor ninyo sapagkat ang ating kapatid siguro kung ito'y nagtatrabaho, baka angat na si pastor sa Manager kanyang na. Panginoon, kasama na kanyang pamilya. Pinagpalit niya. Pinagpalit nila sa ministry. Pero hindi sila pinaghirap. Maayos sa umpisa. Dumaan sila sa training na pagsubok at sila ay nakapasa sa Panginoon. Then later, meron na sila ganito. Pumunta nga ako sa babae na, sabi ko, sabi na kaya lang ng passionate nyo ah. Matawag na punta kami din, titit lang. Yan ay ebidensya ng tamang paglilingkod sa Diyos. Amen. At hindi lang sila ang ikinapag, pati bawat pamilya sa inyo. Maging matapat na kayo, maging masinop lang kayo sa mensahe ng Panginoon. At ang pinakasusi mga kapatid, pagkabireyan, yung pag-ibig, pagpapakumbaba, Glory. yan ang mga susi mga kapatid ng isang iglesia na matagumpay. Palayan kayo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at lalo na sa ating pastor, Pastor Ferdy, at sa lahat ng mga manggagawa naririto, si Pastor Fernan, Pastor Nico, sino pa yung mga ibang manggagawa, elder women, nabagang na Sister Linda na nasa malayong minsan, pero nandito siya. Amen. Yan ang isang palatandaan. Siya ay umikilan na gawain ito. Ngayon tayo lang, mga kapatid.